Kung na kayo may SS number na, ang tawag po sa inyo ay prior registrant. Hindi pa talaga tayo miyembro ng SSS. Ang miyembro po kasi yung dapat meron ng at least one valid contribution. Ang tawag po muna sa atin na tayo may SS number pa lamang ay prior registrant. Prior registrants are individuals who have been issued SS numbers but have no contributions yet under their account. So, a prospective employee, kung kayo po'y papasok sa pribadong sektor, shall be reported for coverage by his or her employer. SSS coverage of employee shall take effect on the first day of his or her employment. So, ipapasa nyo yung SS number nyo, yung kopya ng SS number nyo sa inyong magiging employer, magiging trabaho, at yun po magiging basis naman para ma-report kayo sa SSS for coverage at mahulugan kayo ng contribution. Ayan. Pero ngayon pa lang, congratulations kasi meron na kayong SS number, meron ka ng online account, at meron ka ng registration sa voluntary pension booster natin. Okay, ngayon, paano naman po papalitan ang SS number from temporary to permanent? Diba sabi ko po sa inyo kanina, ang SS number nyo ay nakatag muna as temporary or no supporting document submitted sa ibang salita. Yung SS number po ninyo, lifetime na po yan, hindi yan nag-expire. Ang ibig sabihin lang po nung temporary tagging, it means that it can be used for contribution purposes only. To become eligible for benefits or loans, the member must have an SS number tag as permanent. Question, paano ba gagawing permanent ang SS number? Kukuha ba ako ng panibagong number na ang pangalan ay permanent? Hindi po. Yung SS number na naibigay sa inyo, lifetime na yon. Yun po ang nag-iisang account ninyo. Wag po kayong kukuha ng panibagong SS number. Ganon din kapag magpapalit tayo ng trabaho, hindi po kayo dapat kumuha ng panibagong SS number kasi bagong employer. One SSS number per individual tayo, lifetime na po yun. Ngayon, dahil nakatagpo yan na temporary, dahil wala pa kayo nasasubmit sa amin na supporting documents, tatanggalin natin yung tagging na temporary at gagawin natin permanent kapag kayo nagpasa na sa amin ng supporting documents katulad ng inyong birth certificate or any other documents na magpapakita ng inyong identity. Okay? Next. Changing of membership type. Ngayon, halimbawa, kayo ay member na, naguhulog na sa SSS at nais nyo magpalit ng membership ninyo. Sa papaanong paraan? So, naririto po siya. Naganda po ako ng isang table dito para mas madali po ninyong makuha kung paano magpalit ng membership type. So, from covered employee, OFW, voluntary, non-working spouse, or prior registrant, at gagawin mo siyang self-employed, ang kailangan niyo po ay magpunta sa amin sa opisina, mag-fill out po kayo ng member data change request form o yung tinatawag nating SSS form E4 at for interview po kayo yan, ng ating mga officers sa SSS office. Okay, magdala din po kayo ng valid IDs po ninyo at kung halimbawa may sarili po kayong business or clinic, dalhin niyo po yung mga supporting documents natin. Sa mga informal sector workers naman natin, wala naman na po tayong hinihingi na supporting documents. So, yan po from this coverage to self-employed, E4 lang po at pumunta sa SSS. From covered employee naman, OFW at self-employed at gagawin nating voluntary, ibig sabihin, maghuhulog ka na on your own. Hindi ka na covered employee, hindi ka na OFW, hindi ka na self-employed, magvo-voluntary ka na lang, there is no need to accomplish any form or present any supporting documents sa SSS. Wala na po. Diretso bayad na po ito. Paano po magbabayad? Kukuha po kayo ng payment reference number sa inyong online account. May menu po doon sa inyong online account. Pindutin nyo lang yung payment reference number for contributions at piliin nyo yung membership type na voluntary. Kapag na-post yung hulog ninyo bilang voluntary, halimbawa nagbayad kayo sa inyong payment partner o saan madalas kayo nagbabayad, automatic mapapalitan yung membership nyo sa amin as voluntary. Next,
From covered employee, self-employed, voluntary, non-working spouse, prior registrant, at gagawin nating OFW. Ayan, gagawin nating OFW. Katulad ng sa voluntary, wala na pong kailangang ipakitang document sa atin. Sa pagkuha po ng payment reference number online, pipiliin nyo lang yung OFW as membership type. At kapag posted na po yung inyong payment, automatic mapapalitan yung membership ninyo bilang OFW. Okay. So, sa membership type po yan, yan po yung pagpapalit. Papaano naman po yung mga detalye po ng inyong membership sa SSS? Paano pinapalitan? Okay. So, una po, correction of name muna at date of birth. Ito, marami nagkakamali dito. Yan, correction of name and date of birth. Magsasubmit tayo ng E4 form sa malapit na SSS sa ating lugar. Kasama po ang birth certificate or passport, or in the absence, pwede po any supporting documents na nandito po. Yan. So, nandiyan po yung certificate of non-availability mula sa city or local municipal registrar or PSA. Then, any supporting documents na magpapakita po ng inyong pangalan with at least one na may date of birth. Any government ID, so halimbawa mga school records po ninyo, baptismal certificate, pwede po yan for the correction of name and date of birth. Correction to totally different name or middle name except if due to naturalization. So halimbawa, complex correction ang tawag po namin dyan, magkaiba yung pangalan mo dun sa dokumento na meron ka. So magpapasa rin tayo ng birth certificate or passport and then joint affidavit of two persons na may personal knowledge of the circumstances on the use of the different names, middle name, stating therein that the two names refer to one and the same person and the reason why the name was used, and any supporting documents with both the correct name and at least one with date of birth. So yan po, birth certificate, joint affidavit, tapos po dalawang ID or supporting documents na may correct na pangalan or date of birth, at least one with date of birth. Yan, for correction po natin through our processing center. Next, correction of name due to naturalization from Filipino citizenship to foreign citizenship or vice versa. Same, E4 po ang kailangan natin. Kailangan din natin ng Certificate of Naturalization issued by the Philippine Department of Foreign Affairs, Identification Certificate issued by the Philippine Bureau of Immigration, and any foreign government issued IDs and documents showing the new name. So, any of the following naman po. Alin po sa tatlo, whichever is available, pwede nyo po ipasa sa SSS. Next. So, na-correct na yung mga pangalan natin and date of birth. Correction of name naman due to remarriage. Ayan. So, E4 din. Tapos, kailangan natin ng new marriage contract o yung certificate po ninyo and any of the following whichever is applicable. So, pwede yung death certificate ng yung mga asawa if due to death of previously reported spouse. Certificate of finality of annulment or nullity or annotated marriage contract, marriage certificate, kung na-annulled or na-void po ang marriage with previously reported spouse. Or, court order of declaration of presumptive death if previously reported spouse is presumed dead, or degree of divorce and certificate of naturalization granted before divorce or its equivalent if due to divorce with previously reported spouse, lalo na po, di ba wala naman divorce sa Philippines, sa ibang country. So, the certificate of divorce o CRG form 102 if due to divorce of Muslim member with previously reported spouse. So, ito po yung mga change of name due to remarriage, whichever is applicable in your case. Correction of naman po, sex. Submission din po ng E4 with any of the following supporting documents whichever is applicable. Yung birth certificate po ninyo, passport, or yung records po ninyo, yung member records copy. Halimbawa, may E1 po kayo at tama naman po yung nasa E1 pink form po ninyo, kahit yun lang po ipasa nyo sa amin, okay na. Halimbawa po yung sa pink form ninyo ay nakalagay male pero sa records namin, female ang na-encode. So, kahit yun lang pong pink form ninyo na personal record copy, pwede na po yun maging reference ng SSS for correction.
or court order granting petition for correction of sex if with erroneous entry sa birth certificate. Para naman po sa changing ng civil status from single to married or married to legally separated and married to widowed. So E4 din ang kailangan natin and supporting document whichever is applicable. Single to married, marriage contract, of course. Married to legally separated, degree of legal separation, and married to widowed. So pwede pong death certificate nung asawa, if due to death of previously reported spouse or court order on the declaration of presumptive death if previously reported if spouse is presumed dead. Okay? Kung ibabalik naman natin siya from married to single, pwede rin naman po. So, if legally married to previously reported spouse, whichever is applicable dito sa tatlo na nakikita nyo sa ating screen, pwede po. Whichever is applicable sa inyo. If not legally married to previously reported spouse, kailangan po natin ng SENOMAR from PSA at yung affidavit po executing bakit po nagkaroon ng marriage or non-existence of marriage between you or yung nireport na spouse and the previously reported spouse. Ayan po. The updating of beneficiaries, same pa rin, ang gagamitin natin yung E4 form natin. At kung halimbawa po mag-update po kayo, kung spouse po ang ilalagay po natin, asawa, ang kailangan po natin is marriage contract or certificate and member data change request form yung ating E4 form. Yan, duly received by the SSS wherein the name of the member requesting the change is reported as the spouse. Yan, kung halimbawa naman po anak po ninyo, birth certificate po ng inyong anak, or kung apo naman po, degree of adoption. Kung magtatanggal naman tayo ng beneficiary, pwede rin naman po. Kung asawa po ang tatanggalin ninyong beneficiary, magsasubmit po tayo ng supporting document whichever is applicable sa inyo, dyan po sa 6 na documents na nasa screen po ninyo ngayon. Whichever is applicable. Kung spouse po ang tatanggalin. Kung halimbawa naman po other reported beneficiaries, halimbawa po parents po ninyo, death certificate po nila. Kung halimbawa naman po hindi po asawa, hindi rin naman po parents ang tatanggalin ninyong beneficiary, E4 form lang ang kailangan at wala na pong other supported documents na kakailanganin. Pipindot at lalagyan nyo lang po ng check sa E4 form yung deletion kasi may dalawa po doon add or deletion. So, i-check nyo lang po yung deletion doon sa E4 form, tapos ilagay ninyo yung pangalan ng previously reported ninyo na beneficiary. Tandaan nyo, halimbawa, meron kayo ni-report na beneficiary dati at hindi nyo po dinilit o tinanggal sa SSS records, they are still considered beneficiary in case may mangyari po sa atin. Okay. So, from member data change request form, ito po yung sample na form natin. Yan, downloadable po ito sa SSS website. Pwede nyo pong i-print. Yes, member data change request form. Ito yung binabanggit kong form kanina. So, sa lahat po ng pagbabago sa records po ninyo, ito ang gagamitin nating form. Makikita nyo naman po dyan. So, meron ditong sample natin sa screen. Change of membership type, correction of name. Makikita nyo rin po dito, correction of date of birth, sex, change of civil status, updating of contact information, especially pagdating po sa home address, hindi po yan na-update sa online. Sa opisina lang po napapalitan yung ating home address. Pero ang mailing address po, pwede nyo palitan online. Yung home address lang po ang kailangan ipasa po through E4. Then, updating of member record status at updating ng beneficiaries natin. Okay. We're down to our last slides na po. Bago tayo magtapos, let me share with you yung ating mga frequently asked questions. Ito yung mga karaniwang tinatanong on membership with the SSS. First question po, when a person has secured an SSS number, does it mean that he or she is already an SSS member and has the right to Social Security benefits? Ayun, nabanggit ko po to kanina. Sa mga nakikinig po ngayon, kapag kayo daw po ay meron ng SS number,
Kayo po ba ay may right na sa Social Security benefits? What do you think? Okay, I'm giving you time. Okay. The answer is no. Securing an SSS number does not automatically mean a person is already covered as a member. An employed worker becomes a covered SSS member where the employer submits an employment report and has paid at least one contribution on behalf of the employee. An self-employed OFW or non-working spouse becomes a covered SSS member when at least one contribution has been paid. Okay, malinaw po yan. Next question. Can a person who has secured an SS number but has no employer yet already pay contribution on his or her own as a voluntary member? Sa Tagalog, ang isang tao daw po ba na nakakuha ng SS number at wala pa namang employer ay maaari na bang maghulog ng contribution bilang voluntary member? Okay? Answers nyo po sa ating chat facility. 5, 4, 3, 2, 1. The answer po is no. A voluntary member is one who already has at least 1 month contribution as a previous employee, self-employed, or OFW, and thus has an existing date of coverage, which is essential in determining a member's eligibility for benefits. Paying initial contributions as a voluntary member will render them void and subject to refund. On the other hand, yung mga OFW naman natin, self-employed, na kumuha ng SSS number may already proceed with the payment of contribution as an OFW self-employed using the SS number issued sa kanila online. Okay? Next question. Can a member withdraw membership with the SSS? O, dali ng mga tanong natin, answerable by yes or no lamang. Can a member withdraw membership? Pwede bang i-atras ko na yung membership ko sa SSS? What do you think is the answer? Pwede nyo pong gamitin ng chat facility natin. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is no, hindi po pwede. Membership with the SSS is for life. However, a member who has separated from employment or ceased to be a self-employed or OFW has the option to continue paying SSS contributions as a voluntary member. Even when there are periods when no contributions are remitted, the benefits and loan privileges provided by the SSS can still be availed of, as long as the member meets the qualifying conditions for entitlement thereto. Okay? Last two questions na po tayo bago po tayo mag-proceed sa ating open forum. When a member loses or cannot remember his or her SS number, should he or she secure another SS number? Ito, nabanggit ko rin to kanina. Kapag nawala daw po o nakalimutan nyo na yung SS number nyo, dapat ba kumuha ba ako ng panibagong SS number ulit? Ano po ang sagot? 5, 4, 3, 2, 1. The answer po is no. Syempre no. The SS number assigned to a member person is the lifetime number and must always be used in all transactions with the SSS. Verification of previously issued SS number can be requested sa ating nearest SSS office. The member should never, yan, naka-highlight yung never, secure another SS number as having more than one SS number will cause delay in the processing of your claims for benefits or loans in the future. Thus, it is important to only have one SS number. Okay. And for our last question, does SSS issue temporary number? Actually po, the answer is yes and no. Pero for the technical answer, the answer is no. Hindi po tayo nag-i-issue ng temporary SS number. Yung temporary po na tagging is only a flag. Kung baga, meron siyang tagging na temporary, indicator po yan na hindi pa siya nagsasubmit ng supporting document sa SSS. Pero kung makikita nyo sa system namin, ang pangalan po niyan ay no supporting document submitted. So, para matanggal yung tagging na temporary o yung tagging na no supporting document submitted, pwede kayo magpasa po sa
nearest SSS office ng E4 form together with your birth certificate or any other supporting documents para ma-update po ito. Pero yung SS number nyo will remain active po yan at lifetime SS number. Hindi po ibig sabihin na kukuha kayo na panibagong number. Tandaan nyo po, one SSS number lamang tayo per individual. Okay?